guys! Welcome back to my channel, Jeff Talks TV. Ako po muli si Jeff, ang inyong biyan at your service. Guys, katatapos lang po ng 2023 SONA ni PBBM and pangalawa niya na po to sa kanya pong termino. So, kababalik lang po natin and yun nga po, nakahabol po tayo sa kanya pong pag-deliver ng nasabing SONA, no? Ang State of the Nation Address. Na-catch po natin ng mga information, no, na napaloob dun sa kanyang speech. So, yung naabutan lang po natin is ito pong pagpapahayag niya ng mga sumusunod na nandito sa ating mahiwagang listahan. And yun nga po, good things ang atin pong nilista according dito sa kanyang pahayag. So, number one, kudos at ito po yung pagbibigay daw ng mga benefits ng atin pong healthcare workers. And hopefully, madaliin ito ni Secretary Ted Herbosa na madaliin niya ang pagbibigay, pagre-release ng kung anong nararapat po sa atin pong mga Filipino healthcare workers na nagsasakripisyo sa panahon ng pandemya, no, hanggang ngayon po ay nagsasakripisyo pa rin ang sektor ng healthcare workers sa ating bansa. So maybe it's a big possibility na hindi na po umalis or mag-ibang bayan ng ating mga healthcare workers, primarily, specifically sa atin pong mga nurses, no? Kasi nga po, doon sa mga previous na interviews, pahayag ng Philippine Nurses Association and ito pong panig naman ng ating gobyerno, tila bagang ito po yung maaari na mangyari. Our healthcare workers will be depleted di umano 3 to 5 years from now kapag hindi po natin ma-meet itong pagbibigay ng karapat-dapat na mga benepisyo para sa atin pong mga nurses. So this is a good heads up dito po sa pahayag ni Pangulong Bongbong, no, na bigyan at ibigay na talaga ang mga benepisyo na para naman talaga sa kanila, no? And ito rin po yung sinabi niya rin dito is yung PhilHealth ay nag-upgrade na ng kanilang mga benepisyo. Katulad ko na nagme-maintenance, so it is part of medicines list na pinababaan pa ng presyo. I heard kanina na it's more than 40% and some medicines are also having a decrease sa presyo almost 90% according to the president. Free na po yung pagdadialysis and I hope na since free na po ito, marami na pong mga hospital or healthcare facilities ang magbibigay ng ganito klaseng benepisyo para po sa ating kababayan. So, kasama rin po sa pahayag ni PBBM kanina sa kanyang SONA is yung pagtatalaga or pagpapatupad ng digitalization. According to the President, digitalization is needed today and it is not a call for tomorrow or for the future. Yung internet speed po natin ay kanya pong binigyan ng pansin na ito po ay bumibilis. Nararamdaman ho ba natin ang pagbibilis ng ating internet? Kasi nga po may binanggit siya dito na Starlink. I believe it's Starlink yung pagkabigkas niya. Doon po sa isang satellite na nagbibigay sa atin ng mas pinabilis pang internet. Yun nga po ang tanong natin sa inyo mga kababayan, mga ka-Jeps. Inyo bang nararamdaman din ang bilis ng internet natin dito? Well, for some areas, siguro totoo. Pero po sa mga rural areas, that is a question that the people there, no, the people up there in the government should step down in the grassroots para po malaman nyo pong talaga kung ano po ang inyong information na kukuha. So maganda po yung kanilang hakbang sa ngayon for the first year of his tenure
in Malacanang. Kanya pong ginagawa yung mga e-government apps. Ibig pong sabihin, ito po yung mga applications, no, ni Juan de la Cruz or ni Juana de la Cruz na magagamit niya in order for them to apply such government certification or documents para po sa kanilang pangangailangan. Either sa kanila pong trabaho or sa kanila pong mga negosyo. So it's one way to decrease, no, yung workload diyan sa opisina, yung pagpipila po. It's part of the ease of doing business. So kudos dito po sa DICT who handles internet and digitalization. And may pinahayag din po si Pangulong BBM dito yung unpaid salaries and benefits na atin pong mga OFW na minamahal dyan po sa Saudi Arabia, numbering about 14,000 OFWs po ang nangangailangan po ng kanila pong mga sahod na hindi pa po naibigay sa kanila. According to the President, sinasabi niya po dito na ito po'y mababayaran na. It's on the process. So, panalangin lang po natin na ito po'y agarang maibigay po, no, sa mga minamahal na OFWs, no? So, kudos po sa BARM region na ito po'y na-highlight ng ating Pangulo. Number one in the list, inyong pag-angat, yung pag-move on ng Marawi City after the devastating war, no? So ito po'y umaasenso sa ngayon, not anymore on a zero level, no? But sila po'y umaakyat in line with progress, no? Ito po ang paningin ng gobyerno na ito po'y kanyang ipinahayag kanina na there was really a potential of increase in economic and on their civil lives, no? And nagbigay din po ang ating Pangulo ng kanyang pong mga proposal. Karagdagang proposals at karagdagang humihingi ng pabor, no, sa Kongreso, both the Senate and of the House of Representatives. Na siya po'y humihiling na siya'y samahan sa kanya pong mga ninanais na panukala. Actually, habang tayo'y nanonood kanina mga kaibigan, mga ka-Jeps, dito po sa ating screen kanina, hindi ko lang siya naabutan pero meron dun po, actually napahayag din to sa balita sa 24 oras na kung saan ay makikita natin na out of 18 proposals ng Pangulo noong 2022 SONA, wala pa po ang gumagalaw, wala pa po ang naging batas. Imagine niyo po, 18 priority projects. Ni isa ay hindi po gumagalaw. Instead, nagbigay po ang Pangulo natin ng mga tinatawag niyang urgency bill. At ito nga po, isa, yung Maharlika Investment Fund na naging batas kamakailan lang. Po ang nakaraan, yung 2022, makikita niyo man po dyan sa mga balita natin na primer, kumbaga, ilang araw bago itong SONA ngayong Lunes. Last week, lumabas din po yan sa mga balita. And kanina din po habang nag-i-speech si BBM dyan sa Kongreso, sa Batasang Pambansa, ay may lumalabas po na clippings, no? Dyan sa screen, sa monitor. May lumabas po dyan na, yun nga po yung sinasabi ko na out of 18 priority bills, wala po ang nagawa. Ngayon, no, before matapos po ang kanyang speech, ay humingi po siya ng karagdagang pagkakaisa para po sa mga proposals. Ito po yung urging the Congress to enact a new government procurement law
and Auditing Code. Yung pambansang pabahay, yung 4PH, ito po yung tinaguriang flagship projects. So it's a nationwide housing projects. Ito po yung tinatawag nilang pambansang pabahay or 4PH. New face or the new approach against illegal drugs. Ito po yung nagbabase or they are going to focus into community rehabilitation. So, new face, ibig pong sabihin, binabago niyo na po yung pag-kontra ng illegal na droga. Hindi na po siya doon sa tukhang or hindi na rin po siya dito sa, sa marahas na pamaraan. Instead, they're going to focus into community rehabilitation. Well, good luck for that in line with this, massive outburst of illegal drugs sa ating mga kakalsadahan, including the crimes. Sana sa mga nababalitaan nyo na po, grabe na mga heinous crimes ang lumalabas sa panahon ngayon. And hindi naman po natin naabutan siguro yung first part of the speech. Baka nandoon may binanggit siya in line with how to handle crimes, heinous crimes. May nabanggit po rin siya dito yung mga nasasangkot na mga opisyal, no? Nasasangkot mga opisyal into doing illegal works, but most of them are, dito po sa illegal na droga. So, ang atin po dito, according to the President, he will accept their resignation doon po sa mga opisyal na nasasangkot sa kung anumang ilegalidad. So, that's a good sign that the government of this administration is really into making disciplinary action, no? Para po sa ating mga opisyales, hindi lamang po ng ating pambansang pulis, including there as well the Armed Forces of the Philippines. So, disiplina po ang atin pong pinagmamalaki sa kanya pong pagpapahayag na ito. Hindi lang po ako, siguro ang nakukulangan. Siguro kayo po, mga aking mga minamahal na mga audience, my subscribers, my commenters. Siguro po yung nakukulangan din kayo doon sa kanyang pagpapahayag. Kasi for me, it is part of the Constitution that will state na ito po'y responsibilidad ng presidente na magpahayag kung anong estado ng ating republika. Kaya nga po tinatawag na SONA, it's because this is the state of the nation. You will address the people kung ano nga po talaga ang kasalukuyang sitwasyon ng ating sambayananan at ng mamamayan. Nakulangan ako in a sense na hindi po dito natalakay yung atin pong inaasam na maririnig. Kaya nga po ngayon ay nagwewelga ang Manibela because of the quote-unquote phase out of old jeepneys. Yung transportasyon na sektor is really in need of somebody up there na government that will address their concern. Hindi po natin narinig yan. Modernization ng atin pong military, armed forces, navy, so on and so forth, hindi po natin narinig yan. Correct me if I'm wrong, guys. Maybe because na nandoon yan sa unang ng speech niya, but again, I'm just making this opinion and this vlog in line po doon sa ating naabutan, no? Pero po ito po yung inaasam hindi lamang ako but ang majority ng ating mga kababayan, especially mente dito po sa mga sektor ng agrikultura. Kung kamusta na po yung pangako niyang 20 pesos per kilo ng bigas. Kamusta na po yung ating pag-aangkat ng asukal?
Ano ba ang nangyari noon? Kung bakit umakyat tayo ng ilang daan per kilo ng sibuyas? Kamusta naman po yung West Philippine Sea na issue natin? Tuluyan nga po ba ang pagpapatupad ng K-12? And ito po yung tinatawag nating pagpaparami ng pagkain sa ating hapagkainan. Or we actually believe that the president can do this, but apparently dito po sa State of the Nation address niya ngayon, sa kanyang ikalawang State of the Nation address ngayon, tinabagang may mga butas pa tayong nakikita. We are not saying that we are perfect. We are not saying that the previous administration are perfect. Hindi po natin sinasabi yan. But ang atin lang po dito mga kaibigan, mga ka-Jeps, is that ipinahayag niya po ng totoo kung ano po ang sitwasyon ng taong nasa baba. Yung taong masa. Yung mga taong nasa Gedli. Yung normal na taong Juan de la Cruz. No? Yun po ang ating inaabangan kanina. Sektor ng transportasyon, sektor ng edukasyon. Although may nasabi po siya dito na umaakyat tayo sa rankings in line with our literacy. No? Again, with the leadership of the Vice President Sara Duterte. Yan po ay ating pinapalakpakan. At believe po tayo sa pamalakad ng ating Vice Presidente. And again, yun lang po yung ating mga nakikitang pagkukulang. Especially dito po sa pagpapatupad ng mga ilang proyekto or ilang priority bills na kanyang hinihingi noong 2022. Yung kanya pong unang SONA. So, we're hoping no, na ito po yung kanya mga napromisa or kanya pong mga susunod na pinopropose dito po sa both houses of Congress, the Senate, and dito po rin po sa House of Representatives na sana po ay panatilihin ninyo ang kooperasyon sa ehekutibo. Tuloy lang po tayo, mga ginigilo kong maharlika. Kayahin ko na rin po yung sinasabi ng mga anchors dito sa ating pong napapanood every morning. So, mga ginigiliw kong mga maharlika. No? Tuloy lang po yung panawagan ni Pangulong BBM na the state of the nation is sound and is improving. And welcome po sa bagong Pilipinas, mga giliw kong maharlika. And yun na po mga kaibigan, mga ka-Jeps. Tuloy lang po tayo sa ating pagbablog. Maging vigilante lang po tayo kung ano po yung mali ay atin pong punahin. Kung ano po yung tama, atin pong purihin. No? So, we're not making any sides as of the moment. Pero kung ano lang po yung ating opinion, ayan pong atin binobroadcast dito. So, just would like to be clear. No? So, yan lang po ang atin ngayon. And open po tayo sa mga kritisismo. If you have some comments, please comment it down dyan po sa ating comment section. If you like this video, please do press the like button. And if kung bago ka lang po dito sa Jeff Talks TV, may I please ask you to hit the subscribe button, including the notification bell for you to be updated sa mga susunod nating videos and uploads katulad nito. Maraming salamat po. Have a good night mga kaibigan, mga ka-Jeps. And maulan pa rin dito kasi nga po dulot pa rin ito ni Bagyong Egay na papasok sa atin pong mga kapuluan dyan sa northern Luzon.
So, everyone is safe. I hope that and included kayo sa ating prayers, mga kaibigan, mga Jeps. Ingat po. Muli po, ito si Jeps Talk TV, ang inyong abyan at your service. Always proud to say and shout Pilipinas. God first.